ipinagkanulo ng asawa at ng pinsang itinuring kong kapatid. Sa bawat halakhak nila mula sa itaas, isang piraso ng puso ko ang nababasag sa ibaba. Pirmahan mo na to. Malamig niyang utos, inihagis ang mga papeles ng hiwalayan sa mukha ko. Ngunit sa pagbagsak ng mga papel, hindi luha ang umagos, apoy. Itatayo ko ang sarili ko mula sa abo ng kanilang kataksilan. Paano ko babawiin ang lahat kung ang tanging sandata ko ay ang katotohanan at ang sanggol sa sinapupunan ko? Huwag kang mag-alala, Isabela. Pipirmahan niya yon. Ang boses na yon. Ang boses na dati nagsisilbing musika sa aking pandinig. Ang bawat salita ay tila isang matamis na pangako. Ngayon, para itong lason na dahan-dahang gumagapang sa aking sistema. Of course, she will. Sagot ng isang pamilyar na tinig ng babae, may halong panunuya. Saan pa ba siya pupulutin? She's useless now anyway. Ang munting pares ng medyas na ganchilyo ay halos madurog sa aking palad. Kulay dilaw, sinliit lamang ng aking hinlalaki. Ilang gabi ko itong pinagpuyatan. Bawat tahi ay may kasamang panalangin at pangarap para sa aming magiging anak. Ito sana ang sorpresa ko kay Marco pag-uwi niya. Isang munting paalala na sa loob ng ilang buwan, hindi na lang kami dalawa, kundi magiging isang tunay na pamilya na. Hindi na laglag ang medyas. Sa halip, humigpit ang hawak ko rito. Ang sinulid ay bumaon sa aking balat. Ang init ng pananabik sa aking dibdib ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Mas malamig pa sa hanging ibinubuga ng aircon. Tila nabingi ang aking mga tainga sa dagundong ng katahimikan habang ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan. Saan pa ba siya pupulutin? Useless. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto na bahagyang nakaawang. At doon, sa loob ng kwartong pinagsaluhan namin ng halos 5 taon, nakita ko sila. Si Marco, ang aking asawa, ay nakaupo sa gilid ng kama at sa kanyang harapan, nakaluhod, ay si Isabela, ang pinsan ko na itinuring kong kapatid. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa mga kamay ni Marco. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala, na agad naglaho at napalitan ng pagkabigla nang makita ako. Walang luha, walang sigaw. Isang nakabibinging katahimikan lamang ang namayani habang ang mga mata naming tatlo ay nagtatagpo. Victoria. Basag ni Marco sa katahimikan. Hindi niya binitiwan ang mga kamay ni Isabela. Tumayo si Isabela. Hindi nahihiya bagkus ay may halong pagmamataas sa kanyang mga mata. Ate, isang salita na dati nagbibigay sa akin ng ligaya, ngayon ay parang sampal. So you heard, sabi ni Marco, hindi tanong, kundi isang pag-amin. Malamig, walang emosyon. Tila ba ang pinag-uusapan namin ay ang panahon at hindi ang durug-durug kong puso. Tumayo siya at lumapit sa isang drawer. May kinuha mula roon. Mga puting papel. Inihagis niya ang mga iyon sa ibabaw ng kama. Divorce papers. Pinadali mo pa para sa akin. Ang unang sampal. Hindi sa pisngi kundi sa kaluluwa. Ang sakit ay hindi humapdi. Ito'y kumirot, bumaon hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Kasabay ng pagbagsak ng aking mundo ay ang pagbukas muli ng pinto. Pumasok si Doña Imelda, ang ina ni Marco. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ang kanyang mga matay kasing talim ng patalim. Akala ko, narito siya para umawat, para ipagtanggol ako. Ngunit nagkamali ako. Lumapit siya sa akin. At ang sumunod na sampal ay tunay na. Isang malutong na sampal sa aking pisngi na nagpatili sa aking tainga. Walang hiya ka? Sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng kamandag. Pagkatapos ka naming pulutin sa putikan, ito ang igaganti mo? Nagrereklamo ka pa? You should be grateful Marco even looked at you. Pero mama, halos pabulong kong sabi, hawak ang aking nag-iinit na pisngi. Huwag mo akong tawaging mama. Sumiklab ang kanyang galit.
wala kang karapatan. At para malaman mo, wala kang makukuha sa pamilyang ito. Matagal ka nang pinapirma ni Marco ng prenuptial agreement. Walang sayo rito, Victoria, kahit isang sinulid. Ang ikalawang sampal, mas mabigat, mas nakamamatay. Isang katotohanang ibinaon sa akin na parang punyal. Isang kasunduang hindi ko kailanman nakita o nalamang umiral. Ang lahat ng sakripisyo, ang pag-iwan ko sa aking karera para suportahan siya, ang lahat ng pag-iintindi, lahat ay walang halaga. Isa lang pala akong tau-tauhan sa isang dulang matagal na nilang isinulat. Hinila niya ako sa braso, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Hinila niya ako palabas ng kwarto, pababa ng hagdanan, patungo sa pinto. Walang tumulong. Si Marco ay nanatiling nakatayo roon, isang estatwang walang buhay. Si Isabela ay may munting nangiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Lumayas ka, sigaw ni Doña Imelda at malakas akong itinulak palabas. Bumagsak ako sa mamasa-masang damuhan sa labas. Kasabay ng pagsara ng malaking pinto sa aking harapan ay ang pagpatak ng mga butil ng ulan mula sa madilim na kalangitan. Maliliit na patak na unti-unting lumakas at naging isang malakas na buhos na tila nakikidalamhati sa akin. Nakatayo ako roon, basang-basa, nilalamig, at durog na durog. Sa aking palad, nanatiling mahigpit ang hawak ko sa munting pares ng medyas na dilaw. Ang tanging natitirang piraso ng pangarap na ngayon ay isa ng bangungot. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila, bakit sa huli, ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan? Ang ulan ay walang pakialam. Ang bawat patak ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit ang hapdi sa labas ay walang-wala kumpara sa kirot sa loob. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo roon, nakatitig sa pintong isinara para sa akin. Ang utak ko'y manhid, ang puso ko'y basag. Nanginginig kong kinuha ang aking cellphone mula sa bulsa. Basang-basa ito, ngunit gumagana pa. Sa nanginginig na mga daliri, hinanap ko ang pangalan ni Melissa, ang isa sa mga matalik kong kaibigan. Ang ninang sana ng aking anak. Nagring ito ng 3 beses bago sinagot. Hello? Melissa. Halos pabulong kong sabi. Ang boses ko'y garalgal. Tulong. Isang sandali ng katahimikan. Narinig ko ang kanyang paghinga. Sorry, Vic. I think you have the wrong number. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay mas masakit pa sa sampal ni Doña Imelda. Sinubukan ko ang isa pa, si Karen. Ngunit hindi na ito sumagot. Diretso sa voicemail. Isa pa, isa pa. Lahat sila, tila mga multong biglang naglaho. Iniwan akong mag-isa sa dilim. Malinaw na. Nakausap na sila ni Marco. Ang impluwensya niya ay parang isang kumot na tumatakip sa buong syudad. At ako'y nasa labas, nilalamig. Wala na akong ibang maisip na puntahan, maliban sa isa, ang aking pamilya. Ginamit ko ang natitirang pera sa aking pitaka. Ilang daang pisong na itabi ko para sana sa munting salu-salo. Para sumakay ng bus pauwi sa probinsya. Ang biyahe ay tila walang katapusan. Nakasandal ang aking ulo sa malamig na bintana ng bus habang pinapanood ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalayo at napapalitan ng kadiliman. Bawat kilometrong lumilipas, isang piraso ng pag-asa ang nabubuo sa aking puso. Pamilya ko sila. Dugo nila ang nananalaytay sa akin. Hindi nila ako matatalikuran. Ngunit sinalubong ako ng isang pintong halos kasing sarado ng sa mansyon. Ang aking ina, si Nanay Elena, ay nagulat nang makita ako, ngunit ang pagkagulat ay agad na palitan ng pagkabalisa. Pinapasok niya ako. Oo, ngunit ang kanyang mga galaw ay nag-aalinlangan. Si Tatay Ruben naman ay hindi man lang ako magawang tignan sa mata. Anak, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Nanay. Ngunit bago pa man ako makasagot, dinugtungan na niya.
Tumawag si Marco. Nag-alala siya. Nag-alala? Hindi ko napigilan ng pait sa aking boses. Pinalayas niya ako, Nay. Siya at ang nanay niya. Yumuko si nanay, pinaglaruan ang dulo ng kanyang duster. May mga problema talagang hindi maiiwasan sa mag-asawa, Victoria. Kailangan mong umintindi. Umintindi? Napatayo ako. Nay, niloko niya ako. May babae siya. Tumanggap kami ng tulong mula kay Marco, anak. Mahinang sabi ni tatay. Sa wakas ay nagsalita, nakatingin sa sahig. Para sa pagpapaayos ng bubong at nagpadala siya ng malaki para sa mga kapatid mo. Doon gumuho ang lahat ng natitira kong pag-asa. Utang na loob. Ang kadenang paulit-ulit na ipinupulupot sa aking leeg. Ipinagpalit nila ang kanilang sariling anak para sa ilang pirasong pilak at yero. Hindi na ako nagsalita pa. Kinuha ko ang aking sarili at tahimik na lumabas ng bahay na dati kong tinawag na tahanan. Walang pumigil sa akin. Napadpad ako sa isang waiting shed sa tabi ng kalsada, sa gitna ng kawalan. Ang ugong ng mga sasakyan ay tila isang malungkot na oyayi. Binuksan ko ang aking palad at binilang ang natitirang pera. 2 barya. Sapat para sa isang tawag sa telepono. Habang nakaupo roon, gutom at nanlalamig, isang matandang ale na nagtitinda ng sigarilyo sa di kalayuan ang lumapit sa akin. Hindi siya nagsalita. Inilapag lamang niya sa tabi ko ang isang pirasong pandesal na nakabalot sa papel at isang baso ng tubig. Tinitigan ko siya at isang maliit na ngiti lamang ang kanyang isinukli bago bumalik sa kanyang pwesto. Ang kabaitan ng isang estranghero. Iyon ang nagpatulo sa mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Habang kinakain ko ang tinapay, ang pinakamasarap na tinapay na natikman ko sa buong buhay ko, ang aking mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Nang maubos ko ang tinapay, pinunasan ko ang aking mga luha. Mayroon pa akong isang huling baraha. Isang pangalan mula sa nakaraan na iginagalang ko. Ipinasok ko ang isang barya sa luma at kinakalawang na payphone. Nanginginig kong pinindot ang mga numero na matagal ko nang kinabisa. Nagring ito ng ilang beses. Akala ko ay wala nang sasagot. Ngunit sa huling sandali, may boses sa kabilang linya. Isang boses na mahinahon at puno ng awtoridad. Hello? Nagliyab ang lalamunan ko. Hello po? Hirap kong sabi. Si Victoria po ito. Victoria Ramirez. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, Victoria, iha. Ang boses sa kabilang linya ay biglang napuno ng init at pag-aalala. Diyos ko, nasaan ka? Huwag kang aalis dyan. Pupuntahan kita. Ang sasakyan ni Attorney Lorna ay huminto sa harap ng isang simpleng 2-story apartment building. Hindi ito mansyon, malayo sa karangyaan na aking kinalakihan sa loob ng 5 taon. Ngunit nang buksan niya ang pinto sa isang maliit na unit sa unang palapag, isang damdamin ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Malinis ang lugar, amoy floor wax at sabon. Ang mga gamit ay luma na, ngunit maayos. Isang maliit na bintana ang nagpapasok sa liwanag ng poste sa labas. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, nakaramdam ako ng kaligtasan. Pasensya ka na, iha. Ito lang ang nabakante kong unit, sabi ni attorney. Lorna, ang kanyang boses ay malumanay. Inilapag niya ang kanyang bag sa isang maliit na mesa. Hindi ito magarbo, pero dito, walang mananakit sa'yo. Doon na ako tuluyang bumigay. Ang mga luhang akala ko'y naubos na ay muling umagos. Isang iyak na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Niyakap ako ni Attorney Lorna, isang yakap na parang sa isang ina, at hinayaan niya lang akong umiyak sa kanyang balikat hanggang sa wala nang mailuha pa. Inabutan niya ako ng isang mangkok ng mainit na sopas. Habang humihigop ako, ang init nito ay tila dahan-dahang nagpapagaling sa lamig na bumalot sa aking kaluluwa. Isinalaysay ko ang lahat. Ang mga boses na narinig ko,
Ang sampal, ang prenup, ang pagtataboy sa akin ng sarili kong pamilya. Nakikinig lang siya, ang kanyang mga mata ay hindi ako hinuhusgahan. Bagkus ay puno ng pag-unawa at habag. Nang matapos ako, umupo siya sa tapat ko. Victoria, simula niya, seryoso ang kanyang tono. Ang sitwasyon mo ay komplikado. Sa mata ng batas, ang prenup, kung totoo ngang napirmahan mo, ay may bigat. Ang pera at impluensya ni Marco ay isang malaking pader. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, mahihirapan tayong lumaban sa korte sa ngayon. Ang katotohanan ay parang isang batong muling pumukpok sa aking ulo. Ang kakarampot na pag-asa ay tila muling mamamatay. Pero, dugtong niya, at may apoy na biglang sumindi sa kanyang mga mata. May isang bagay na wala sila. Isang bagay na hindi nila kayang bilhin o agawin mula sa'yo. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Wala kang pera, pero meron kang talino. Victoria, ang utak ng isang forensic accountant, yan ang hindi nila makukuha sa'yo. Ang mga salitang iyon, tila isang susi na muling nagbukas sa isang parte ng aking pagkatao na matagal ko nang ibinaon at kinalimutan. Ang babaeng dati kinikilala sa kanyang talas ng isip. Ang babaeng kayang maghanap ng katotohanan sa gitna ng libu-libong numero at dokumento. Kinabukasan, dinalhan ako ni attorney Lorna ng isang lumang laptop. Hindi ito bago, sabi niya. Pero gagana yan. Buong araw akong nakatitig lang sa screen. Saan ako magsisimula? Paano? Ang isip ko'y blanko. Puno pa rin ng sakit. Ngunit ng gabing iyon, habang ang buong mundo ay natutulog, may isang bagay na pilit na lumalabas sa aking alaala. Isang maliit na hibla. Isang paulit-ulit na entry sa mga financial statements ng kumpanya ni Marco na dati hindi ko pinapansin. Charity donations, Saint Helena Foundation. Umupo ako ng tuwid. Binuksan ko ang laptop at ang aking mga daliri na tila may sariling isip ay nagsimulang mag-type sa keyboard. Ang bawat tunog ng pagpindot sa letra ay tila isang maliit na martilyo na pumupukpok sa pader na nakaharang sa aking isipan. I-search ko ang pangalan. Saint Helena Foundation, isang non-profit organization ayon sa kanilang website na tumutulong sa mga batang ulila. Maraming litrato, magaganda, makintab, ngunit may mali. May pakiramdam akong hindi tama. Habang abala ako sa pag-scan ng mga dokumento online, bigla akong nakaramdam ng isang kakaibang paggalaw sa loob ng aking tiyan. Isang mabilis ngunit malinaw na sipa. Napahinto ako. Napahawak ako sa aking sinapupunan. At sa gitna ng kadiliman ng gabi, sa loob ng maliit na apartment na yon, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa unang pagkakataon. Isang tunay na ngiti. Tumingin ako sa screen ng laptop pagkatapos ay sa aking tiyan. Okay, baby. Pabulong kong sabi. Tayong dalawa ang lalaban. Ipinagpatuloy ko ang paghahanap. At doon, sa isang gallery ng mga larawan mula sa huling fundraising gala ng foundation, natigilan ako. Isang larawan ang kumuha ng aking atensyon. Nakangiting magkatabi sina Marco at Isabella. Ang kanilang mga braso ay magkaakbay. Ngunit hindi sila ang dahilan ng pagtigil ng aking paghinga. Ito ay ang lalaking kasama nila sa larawan, nakikipagkamay kay Marco, isang kilalang politiko na may napakaraming alegasyon ng korupsyon. Ang pagkatuklas sa koneksyon ni Marco sa politiko ay parang isang tasa ng matapang na kape. Ginising nito ang natutulog na diwa ng pagiging imbestigador sa aking kalooban. Sa mga sumunod na araw, ang maliit na apartment ay naging aking war room. Puno ang mesa ng mga printout. Ang dingding ay may mga sinulid na nagkokonekta sa mga pangalan at kumpanya. Nagsimula akong mag-apply muli ng trabaho, hindi lang para sa pera, kundi para makakuha ng access sa mga sistema at database na kailangan ko. Ang unang interview ay naging maayos.
Ang manager ng isang kilalang accounting firm ay humanga sa aking credentials. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang excitement. "You are exactly what we're looking for, Mrs. Ramirez," sabi niya. Nakangiti. "I'll just make a quick call to confirm a few things." Umalis siya ng kwarto. Pagbalik niya, ang ngiti ay wala na. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. "I'm sorry," sabi niya, formal at malamig. "The position has just been filled." Nangyari ito hindi lang isang beses, kundi 3 beses pa. Parehong kwento. Mula sa mainit na pagtanggap, biglang manlalamig ang pakikitungo. Malinaw na ang anino ni Marco ay mahaba. Isang tawag lang niya, isang salita lang, at lahat ng pinto ay nagsasara para sa akin. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aaral ng mga dokumento, narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto ng isang mamahaling sasakyan sa labas. Maya-maya, may kumatok sa aking pinto. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana at ang puso ko'y tila piniga. Si Isabela. Nakatayo siya roon. Suot ang isang eleganteng bestida. Bit-bit ang isang Hermes bag na alam kong libo-libo ang halaga. Anong ginagawa niya rito? Paano niya nalaman? Ngunit alam ko ang sagot. Sa kapangyarihan ni Marco, hindi mahirap hanapin ang isang taong wala namang mapagtataguan. Binuksan ko ang pinto. Sapat lang para makalabas ang aking ulo. Itinayo ko ang isang pader ng kawalang emosyon sa aking mukha. "Kamusta ka na, ate?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang aking gusgusing apartment. "I was just in the area. I thought I'd check on you." Mukhang nagtitipid ka yata ngayon. Hindi ako sumagot. Itinaas niya ang kanyang kamay, ipinapakita ang isang maningning na singsing sa kanyang daliri. Marco proposed again, properly this time. Gusto niya daw bumawi. At pagkatapos, hinawi niya ang kanyang buhok. At doon, kumikinang sa kanyang mga tainga ay ang mga hikaw, ang diamond earrings na ibinigay sa akin ni Marco noong aming unang anibersaryo. Ang hiyas na pinag-ipunan daw niya ng 6 na buwan. Ang bawat hininga ko ay naging mabigat. Ang bawat tibok ng puso ko ay isang malakas na dagundong. Tinitigan ko ang mga hikaw na iyon, isang alaala na ngayon ay naging isang insulto. "Bagay ba?" tanong niya. Nakangisi. "Umalis ka na?" sabi ko. Ang boses ko'y kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Ang ngisi niya ay lalong lumawak. "Okay, basta tandaan mo, ate. Lahat ng bagay na sa tingin mo ay sayo, ay sa akin na ngayon." Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang magarang sasakyan. Iniwan akong nanginginig sa galit at kahihiyan. Isinara ko ang pinto. Sumandal ako rito at pumikit. Hindi ako iiyak. Hindi sa harap niya. Hindi na muli. Kinagabihan, ang lason ay lalong kumalat. Isang kaibigan ang nag-send sa akin ng screenshot. Isang post sa Instagram ni Isabela. Litrato niya, suot ang hikaw, nakayakap kay Marco. Ang caption, "Some things just look better on the right person." #upgraded. Ang bawat salita ay isang karayom. Ngunit bago ko pa man lubusang maramdaman ang sakit, may isa pang kumatok. Isang delivery man, may dalang isang makapal na sobre. Mula sa isa sa pinakamalaking law firm sa bansa. Nanginginig kong binuksan ito. Sa loob, sa mamahaling papel, nakasulat ang mga salitang legal na tila mga ahas na pumupulupot sa aking leeg. Isa itong cease and desist letter. Formal na utos na itigil ko na ang anumang pagtatangkang kontakin si Ginoong Marco Ramirez. At ang huling para po, ang siyang tuluyang pumatay sa aking diwa. Hinihiling din nito na itigil ko na ang paggamit sa apelyidong Ramirez dahil ang aming kasal ay fraudulent from the beginning at kasalukuyan ng pinapawalang bisa. Hindi pa pala sila tapos. Nagsisimula pa lang sila sa unti-unting pagbura sa buong pagkatao ko. Hawak ko ang sobre na parang isang basag na piraso ng salamin.
Ang mga gilid nito ay tila kayang sumugat. Ang mga salitang nakasulat sa loob, cease and desist, fraudulent, pagpapawalang bisa, ay hindi lang legal na terminolohiya. Ito ay isang tangkang pagbura. Gusto nilang mawala ako, hindi lang sa kanilang buhay, kundi sa mundo mismo. Ipinakita ko ang sulat kay Attorney Lorna ng gabing iyon. Kinuha niya ito, isinuot ang kanyang salamin at binasa ng walang imik. Inasahan kong makikita ko sa kanyang muka ang pag-aalala. Marahil kahit kaunting takot, ngunit pag-angat niya ng kanyang tingin, ang nakita ko ay isang bagay na mas matindi pa. Determinasyon. Magaling, sabi niya. Tinatapik ang papel. This is good. Nagtaka ako. Paano naging maganda ito, attorney? Tinatanggalan na nila ako ng karapatan sa sarili kong pangalan. Victoria, sabi niya, at ang kanyang boses ay matatag na parang isang bato. Ang mga taong hindi takot ay hindi gumagawa ng ganito. Hindi sila nag-aaksaya ng panahon at pera para sa mga banta. Galit sila, iha, dahil takot sila at natatakot sila sa kung ano ang kaya mong gawin. Ang kanyang mga salita ay parang isang liwanag na tumagos sa makapal na ulap ng aking pagdududa. Takot. Natatakot sila sa akin. Kaya kalimutan mo muna ang paghahanap ng trabaho. Dugtong niya. Let's fight fire with fire. Pero gagawin natin ito sa matalinong paraan. Uunahin natin ang mga bagay na hindi nila kontrolado. Itinuro niya ang aking mga papel sa mesa. Umpisahan natin sa St. Helena Foundation na yan. Kinabukasan, hindi ako nagsuot ng damit pang opisina. Isang lumang maong, isang simpleng t-shirt at isang baseball cap na halos tumakip sa aking buong muka ang aking isinuot. Nagsuot din ako ng salamin na walang grado. Ang layunin ko ay maging ordinaryo, halos hindi kapansin-pansin. Isang estudyanteng gumagawa ng research, isang taong hindi nila pag-iisipan na ako. Pumunta ako sa City Hall, sa Records Division. Ang lugar ay maingay at magulo, puno ng mga taong nag-aantay. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay nanunuot sa hangin. Pumila ako ng halos 1 oras at nang sa wakas ay ako na ang nasa harapan ng counter. Nagsalita ako sa pinaka-inosente kong boses. Miss, para po sa thesis ko, pwede po bang makahingi ng kopya ng General Information Sheet ng isang foundation? Tiningnan lang ako ng clerk na tila naiinip. Pagkatapos ay itinuro ang isang form. Pinunan ko ito. St. Helena Foundation. Nagbayad ako ng kaukulang halaga at pagkatapos ng isa pang mahabang paghihintay, iniabot niya sa akin ang isang folder. Umupo ako sa isang sulok, sa isang plastik na upuan. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ko ang mga pahina. Naroon ang address, isang mamahaling opisina sa Makati. Naroon ang kanilang mission vision at naroon ang listahan ng mga incorporators. Binasa ko ang mga pangalan, isa-isa. Mga pangalang hindi ko kilala, mga pangalang tila kinuha lang sa kung saan. Ngunit nang marating ko ang pinakatuktok ng listahan, sa ilalim ng titulong Chairman of the Board, tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Antonio Tonyo de la Cruz, si Mang Tonyo, ang matapat at tahimik na driver ni Doña Imelda sa loob ng mahigit 20 taon. Isang mabait na matanda na halos hindi marunong bumasa at sumulat. Ang taong nag-aabot sa akin ng pandesal tuwing umaga, noong bago pa lang ako sa mansyon. Siya? Ang chairman ng isang milyon-milyong pondong foundation? Imposible. Ito na. Ang unang tunay na ebidensya. Isang dummy. Isang pangalan na ginamit para itago ang tunay na taong nasa likod ng lahat. Bumalik ako sa counter at sa pagkakataong ito, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Miss, pwede po bang kumuha ng certified true copy nito? Habang hawak ko ang brown envelope na naglalaman ng opisyal na dokumento, lumabas ako ng City Hall. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking muka. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo,
Nakaramdam ako ng init, hindi ng lamig. Nakaramdam ako ng pag-asa. Ito na ang simula. Ito ang aking unang sandata. Hindi ito basta papel. Ito ay kapangyarihan. Naglalakad ako sa bangketa. Mahigpit ang hawak sa sobre. Nang may napansin ako sa salamin ng isang nakaparadang sasakyan. Isang itim. Tinted na kotse ang mabagal na umaandar sa kalsada. Tila sinasabayan ang aking paglakad. Binilisan ko ang aking mga hakbang. Bumilis din ito. Nagpabagal ako. Nagpabagal din ito. Ang init ng pag-asa sa aking dibdib ay biglang napalitan ng isang nanunuot na takot. Hindi ako nag-iisa. Alam nilang nandito ako. Pinagmamasdan nila ako. Ang itim na kotse ay hindi na sumunod. Nagtago ako sa isang eskinita, hinintay itong mawala. Bago ako naglakad sa ibang ruta pa uwi, ang puso ko'y dumadagundong sa bawat hakbang. Ang sobrang hawak ko ay hindi na simbolo ng kapangyarihan. Ito'y naging isang target na nakapintas sa aking likod. Ang apartment na dati aking kanlungan ay tila isa na ngayong kulungan na may mga bintanang salamin. Pakiramdam ko, bawat galaw ko ay pinagmamasdan. Isinara ko ang pinto, nilock ito ng 2 beses at isinandal ang aking likod dito habang sinusubukang pakalmahin ang aking paghinga. Ang katahimikan sa loob ay halos kasing nakakabiingi ng ugong ng takot sa aking isipan. Maya-maya, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. 3 marahan, halos nag-aalang ang katok. Napatalon ako sa gulat. Sino yun? Ang mga taong nasa itim na kotse. Dahan-dahan akong sumilip sa butas ng pinto at ang nakita ko ay mas nakakagimbal pa sa inaasahan ko. Si Doña Imelda. Ngunit hindi ito ang Doña Imeldang kilala ko. Wala ang mapagmataas na tindig, ang matalim na tingin. Ang babaeng nasa labas ng aking pinto ay mukhang pagod. May bahid ng pamumugto sa kanyang mga mata at ang kanyang mamahaling damit ay tila bahagyang gusot. Isang lobo na nag-aanyong tupa. Nag-alinlangan ako, ngunit binuksan ko ang pinto. Hindi siya pumasok agad. Tinitigan niya ako at sa isang saglit, nakita ko ang isang emosyong hindi ko inaasahan. Pagsusumamo. Victoria, iha, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, halos basag. Pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok ko siya, ngunit nanatili akong nakatayo malapit sa pinto, handa sa anumang mangyayari. Umupo siya sa maliit na upuan na tila hindi niya alintana ang pagiging simple nito. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng apartment. Itinuring kitang parang tunay na anak. Simula niya, at ang bawat salita ay maingat na pinili, dinisenyo para bumaon. Binuksan ko ang aming tahanan para sa'yo. Ibinigay namin ang lahat. Isang buhay na hindi mo kailanman mapapangarap. Hindi ako umimik. Hinayaan ko siyang ilabas ang kanyang mga baraha. Si Marco, mahal na mahal ka niya. Patuloy niya. At isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nagkamali siya, oo. Lalaki siya. Pero hindi mo ba naiisip na baka may pagkukulang ka rin? Baka sa sobrang abala mo sa mga numero mo, nakalimutan mo ng maging asawa sa kanya. Ang mga salita ay tumama. Ngunit hindi ako nagpatinag. Ngayon, sinisira mo siya. Ang boses niya ay nagsimulang manginig, puno ng hinanakit. Sinisira mo ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan. Dahil sa galit mo, handa mong wasakin ang buong pamilya. Ang pamilyang kumupkop sa'yo. Ang bawat salita ay isang kadena ng utang na loob. Ang bawat alaala ng kabutihang ipinakita nila noon ay ginagawa niyang isang rehas na bakal para ikulong ang aking konsensya. Naramdaman ko ang pag-atake, hindi sa aking katawan, kundi sa aking kaluluwa. Ang galit na nagbigay sa akin ng lakas ay unti-unting napapalitan ng isang nakalalasong pagdududa. Ako nga ba ang masama rito? Ako nga ba ang naninira? Nakita niya ang epekto ng kanyang mga salita.
Dahan-dahan siyang tumayo at may kinuha mula sa kanyang mamahaling bag. Isang lumang litrato. Inilapag niya ito sa mesa. Ang litrato ay kuha noong ikalawang anibersaryo namin ni Marco. Nandoon kaming lahat. Ako, nakangiti habang nakayakap kay Marco. Si Marco, nakatingin sa akin ng may pagmamahal. At sa tabi namin, si Doña Imelda. May isang bihirang ngiti sa kanyang mga labi. Masaya kami. O, sa aking pagkakaalam, masaya kami. Huwag mong sirain ang pamilya, Victoria. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng lason at pighati. Itigil mo na to. Para sa alaala ng masasayang araw. Para sa pamilya. Pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas ng pinto. Iniwan akong nakatitig sa litrato. Iniwan akong mag-isa. Kasama ang mga multo ng isang masayang kahapon at ang bigat ng isang tanong na unti-unting dumudurog sa aking determinasyon. Sino nga ba ang tunay kong sinisira? Sila? O ang natitirang piraso ng aking sarili? Ang litrato sa mesa ay naging isang multo. Bawat tingin ko rito ay bumubulong ng mga salitang utang na loob, pamilya, kasalanan mo. Ang determinasyon na naging sandata ko ay unti-unting kinain ng kalawang ng pagdududa. Halos 2 araw akong tulala. Nakakulong sa apartment kasama langing ang mga tanong na iniwan ni Doña Imelda. Ngunit ang buhay ay kailangang magpatuloy. Naubos na ang gatas ko. Kailangan ng nutrisyon ng batang dinadala ko. Pinilit kong tumayo. Suot ang pinakasimple kong damit at naglakad papunta sa kalapit na grocery. Kailangan ko ng gatas, itlog at ilang murang gulay. Ang bawat piso ay kailangan kong pag-isipan. Ang lamig mula sa mga freezer sa dairy section ay gumising sa aking diwa. Habang hawak ko ang isang karton ng gatas, itinutulak ang aking munting cart na halos walang laman. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa aking likuran, kasing tamis ng lason. Ate, small world. Napapikit ako. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Ang boses na yon ay nakatatak na sa aking bangungot. Dahan-dahan akong humarap. Nakatayo roon si Isabela. Tulak-tulak ang isang cart na puno ng mga imported na keso, alak at mamahaling prutas. Ang kanyang damit ay halatang galing sa isang butik at ang kanyang buhok at makeup ay perpekto. Tila siya isang anghel na napadpad sa pasilyo ng mga ordinaryong tao. Oh, look at you, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ako mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay sa aking cart. Nag-grow grocery. How domestic. May halong pang-iinsulto sa kanyang tono. Ang mga salita ni Doña Imelda ay bumalik sa aking isipan. May pagkukulang ka rin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Yumuko ako. Nakita niya ang epekto sa akin. Lumapit siya. Ang kanyang pabango ay sumasakal sa hangin. Bili ka na ng maraming gatas, ate. Bulong niya. Sapat lang para marinig ko. You'll need it. For the baby. Huminto siya sandali. At pagkatapos ay idinugtong na may ngiti. Kung may aabutan pa siyang ama. Isang matalim na kirot ang tumagos sa aking puso. Ngunit kasabay ng kirot na yon, naramdaman ko ang isang bagay pa. Isang sipa. Isang malakas na sipa mula sa aking sinapupunan na tila nagsasabing, lumaban ka, nanay. Biglang naglaho ang mga salita ni Doña Imelda. Naglaho ang pagdududa. Ang nakita ko na lang ay ang mukha ng babaeng ito. Ang babaeng natutulog sa ilalim ng aking bubong, kumakain sa aking plato, at pagkatapos ay sinaksak ako sa likod nang walang anumang pagsisisi. Tinaas ko ang aking ulo. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata at sa unang pagkakataon, hindi ako umiwas. Isabela, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, walang emosyon. Nagulat siya sa biglaang pagbabago sa akin. Kawawa ka naman, sabi niya. Sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol. Look at your clothes at sa suot mong damit. Yan na lang ba ang natira sa'yo?
Ang pagtatapos niya, may kasamang isang nangiting mapanlait. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay tila nagbigay sa akin ng lakas. Tinitigan ko ang kanyang magarang damit, ang kanyang mamahaling sapatos, ang kanyang kumikinang na alahas. Pagkatapos ay tumingin ako sa sarili ko, sa aking kupas na t-shirt at luma, ngunit malinis na pantalon. Oo, sagot ko, at ang boses ko ay hindi man lang nanginig. Ito na lang ang natira, pero itong damit na to, Victoria, pinagtrabahuhan ko. Bawat sinulid nito malinis, hindi tulad ng suot mo, na kahit gaano pa kamahal, amoy panakip butas pa rin. Ang nangiti sa mukha ni Isabela ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang anyo ng galit at pagkagulat. Hindi niya inaasahan ito. Inaasahan niyang makakita ng luha, ng pagmamakaawa. Hindi ng isang babaeng marunong ng lumaban. "How dare you?" Nanggagalaitin niyang sabi. Halos pabulong ngunit puno ng bagsik. Ako pa ang walang hiya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Isang nangiting walang bahid ng saya. "Isabela, nakikita mo ba yung cart mo? Puno. Puno ng mga bagay na hindi mo pinaghirapan. Puno ng mga bagay na ninakaw mo. Kumain ka hanggat gusto mo. Magsawa ka. Dahil darating ang araw, lahat yan sisingilin sa'yo." Hindi na siya nakapagsalita. Ang kanyang muka ay namula sa galit. Sa kanyang pagmamadaling talikuran ako, isinadsad niya ang kanyang cart. Ngunit sa kanyang pag-ikot, sumabit ang strap ng kanyang Hermes bag sa gilid ng aking cart. Bumagsak ito sa sahig at ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa aming pasilyo. Kumalat sa sahig ang laman ng kanyang bag. Isang mamahaling lipstick, isang kumpol ng mga susi, ang kanyang cellphone at isang bote. Isang maliit na bote ng bitamina. Ang aking mga mata ay napako roon. Mula sa aking kinatatayuan, malinaw na malinaw ang nakasulat sa etiketa sa kulay rosas na letra. Prenatal vitamins. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Si Isabela, na tila nataranta, ay dali-daling yumuko. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot niya ang kanyang mga gamit. Ngunit ang una niyang dinampot ay ang bote ng bitamina na mabilis niyang isinilid pabalik sa kanyang bag na tila isa itong ipinagbabawal na bagay. Nagmamadali siyang tumayo, hindi man lang ako tinitignan, at halos patakbong itinulak ang kanyang cart palayo. Iniwan akong nakatayo roon. Nakatitig sa sahig na dati kinalatan ng kanyang mga gamit. Buntis din ba siya? Ang tanong ay parang isang bombang sumabog sa loob ng aking isipan na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan at isang bagong uri ng sakit. Ang paglalakad pauwi mula sa grocery ay tila isang paglalakbay sa ilalim ng tubig. Ang mga tunog ng sasakyan ay malayo at mahina. Ang mga mukha ng tao ay malabo. Ang tanging malinaw sa aking isipan ay ang imahe ng boteng iyon. Ang mga salitang prenatal vitamins ay tila nakaukit sa aking utak. Pagpasok ko sa apartment, hindi ko na inilagay sa ref ang gatas. Hinayaan ko lang ito sa mesa. Umupo ako sa sahig, nakasandal sa pader, at niyakap ang aking mga tuhod. Ang katahimikan ay hindi na kapayapaan. Ito ay isang lason na dahan-dahang gumagapang, nagtatanim ng mga tanong. Kailan pa? Ang sanggol ba sa sinapupunan niya ang dahilan kung bakit nila ako pinalayas? Ang anak ko ba ay isang pagkakamali lang na kailangan nilang burahin para magsimula muli? Ang bawat tanong ay isang saksak. Walang sagot. Tanging sakit lamang. Kinagabihan, halos hating gabi na, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng aking cellphone. Napatalon ako. Sino ang tatawag sa ganitong oras? Kinuha ko ito mula sa ibabaw ng kama. Unknown number. Nag-alinlangan ako. Ngunit may kung anong nagtulak sa akin na sagutin ito. "Hello?" Mahina kong sabi. Isang sandali ng katahimikan. Tanging ang tunog lamang ng paghinga at mahinang musika sa kabilang linya.
At pagkatapos, isang boses na lasing, isang boses na puno ng pamilyar na pighati. Victoria, si Marco. Napaupo ako ng tuwid. Anong kailangan mo? Tanong ko. Ang boses ko'y kasing lamig ng yelo. I miss you, sabi niya, at ang kanyang mga salita ay tila nababalutan ng alak. Vic, I'm sorry. Nagkamali ako. Lasing lang ako noon. I made a mistake. Hindi ako umimik. Isang parte sa akin, isang maliit at hangal na parte, ay gustong maniwala. Ang parte na minahal siya ng buong buo sa loob ng 5 taon. Ngunit ang mas malaking parte ng aking pagkatao, ang parte na sinaktan at dinurog niya, ay nanatiling tahimik, nagmamasid. Umuwi ka na please. Pagmamakaawa niya. Ayusin natin to para sa pamilya natin, para sa bata. Humikbi siya. Isang tunog na dati kayang durugin ang puso ko. I'll give you everything. Bibigyan kita ng pera. Kahit magkano. Just stop what you're doing. Please, itigil mo na yang paghuhukay mo. At doon, naglaho ang lahat ng awa. Ang manipis na hibla ng pag-asang kumapit sa akin ay biglang naputol. Ang kanyang mga salita ay naging malinaw na parang kristal. Ang kanyang pag-iyak ay hindi pagsisisi. Ito ay takot. Natatakot siya. Hindi dahil namimiss niya ako, kundi dahil may natuklasan ako sa City Hall. Natatakot siya sa kapangyarihan ng papel na hawak ko. Hindi pagsisisi yan, Marco. Kalmado kong sabi. Ang bawat salita ay matatag. Takot yan. Takot kang mawala sa iyo ang lahat ng ninakaw mo. No, that's not true. Pagtanggi niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Talaga? Tanong ko, at hindi ko na napigilan ang pait. Kung nagsisisi ka, bakit mo ako sinisiraan sa lahat ng kumpanya? Bakit mo hinayaang ipahiya ako ni Isabela? Bakit mo hinayaang itulak ako ng nanay mo palabas sa gitna ng ulan? At bakit buntis din siya, Marco? Isang nakabibinging katahimikan ang sumagot sa akin. At sa gitna ng katahimikang yon, isang boses ng babae ang narinig ko mula sa background, malinaw na malinaw, puno ng pagkainip. Marco, sino ba yan? It's getting late. Baka ma-stress ang baby natin. Natin. Ang isang salitang yon ay ang huling pako sa aking kabaong. Ang katibayang hindi ko hinahanap, ngunit ang katotohanang kailangan ko. Ang tunog ng pagbaba ng linya ay sumunod, ngunit hindi ko na ito narinig. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang paulit-ulit na salitang yon sa aking isipan. Isang walang katapusang dagundong na tuluyang pumatay sa lahat ng natitirang pag-ibig sa aking puso. Pagkatapos ng tawag na yon, walang luhang pumatak. Walang pagsisising naramdaman. Ang huling hibla ng pag-ibig na kumakapit sa aking puso ay tuluyan ng nalagot. At sa pagkaputol nito, isang kakaibang kalinawan ang pumalit. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito isang lason na pumaparalisa sa akin. Ito ay naging isang apoy, isang malamig, nakatutok na apoy na nagsusunog sa lahat ng pag-aalinlangan. Kinuha ko ang cellphone ko at sa unang pagkakataon, binura ko ang numero ni Marco. Pagkatapos, binura ko ang lahat ng aming mga litrato. Ang bawat pagpindot sa delete ay isang paglaya. Hindi ko na binubura ang isang asawa, binubura ko na ang isang kaaway. Kinabukasan may ginawa akong isang bagay na mapanganib. Isang bagay na alam kong maaaring ikapahamak ko. Kinuha ko ang aking lumang phonebook at hinanap ang isang pangalan mula sa nakaraan. Rico Santos. Isa siyang IT technician sa dati kong kumpanya, tahimik, magaling, at may isang malaking utang na loob sa akin. Minsan, pinagbintangan siya ng isang manager na nagkamali sa isang system failure. Ngunit nakita ko sa mga log na walang kasalanan si Rico. Ipinaglaban ko siya.
At hindi niya yon nakalimutan. Nagkita kami sa isang maliit na karinderya, malayo sa mga lugar na aming pinupuntahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ikinukwento ko ang lahat. Ma'am Vic, delikado yan. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahigpit ang security sa server room. At si Sir Marco, alam niyo na po. Alam ko, Rico. Sabi ko, tinititigan siya ng diretso sa mata. Isang beses lang, isang pagkakataon, 15 minuto. Yun lang ang kailangan ko. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ang takot. Ngunit nakita ko rin ang alaala ng utang na loob. Huminga siya ng malalim. May system maintenance check mamayang 2:00 ng madaling araw. Magkakaroon ng window kung saan pwedeng i-override ang security logs. Bibigyan kita ng access card. Pero Ma'am Vic, 15 minuto lang talaga. Pagkatapos noon wala na akong magagawa. Salamat, Rico, sabi ko. At sa mga salitang yon, inilagay ko ang lahat ng aking tiwala. Hindi ko ito makakalimutan. Ang paghihintay hanggang 2:00 ng madaling araw ay ang pinakamahabang paghihintay sa buong buhay ko. Ang bawat tunog sa labas ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Pagsapit ng 1:30, lumabas ako. Suot ang isang itim na jacket at takip ang aking mukha. Ang gusali ng kumpanya ay madilim at tahimik. Isang natutulog na higante. Ginamit ko ang access card na bigay ni Rico. Ang pinto ay nagbigay daan sa isang mahinang tunog. Pumasok ako. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga emergency lights na nagbibigay ng mahahabang at nakakatakot na anino. Ang server room ay nasa basement, malamig sa loob, at ang tanging maririnig ay ang sabay-sabay na ugong ng daan-daang makina. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay tila isang sigaw sa katahimikan. Umupo ako sa isang terminal. Ang aking mga daliri ay nanlalamig habang nagsisimula akong mag-type. Ang bawat pagpindot ko sa keyboard ay tila isang maliit na yabag sa isang bawal na teritoryo. Sinunod ko ang mga instructions ni Rico. At doon, sa harap ng aking mga mata, bumukas ang digital na puso ng kumpanya ni Marco. Libo-libong mga file. Saan ako magsisimula? Nagtiwala ako sa aking instinct. Hindi ko hinanap ang mga opisyal na dokumento. Hinanap ko ang mga personal na folder. Ang mga folder na may kakaibang pangalan. At nakita ko ito. Isang folder na nakatago sa loob ng isa pang folder na pinangalanang Alcancia. Ang paboritong salita ng kanyang yumaong ama para sa pag-iipon. Double-click. Isang dialog box ang lumabas. Enter password. Sumpa. Subukan ko ang birthday niya. Mali. Birthday ni Isabella. Mali. Pangalan ng foundation. Mali. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang text mula kay Rico. Ma'am Vic, 5 minuto left. Napapikit ako. Mag-isip ka, Victoria. Mag-isip ka. Ano ang kahinaan ni Marco? Anong sikreto ang alam mo na walang ibang nakakaalam? At pagkatapos, sa ilalim ng password field, nakikita ko ang isang maliit na link. Password hint. Kinlik ko ito. Isang pangungusap ang lumabas sa screen. Isang pangungusap na tila isang suntok sa aking sikmura. Isang bulong mula sa aming nakaraan. My one true weakness. Alam ko. Sa isang iglap, alam na alam ko ang sagot. Hindi ito isang salita. Ito ay isang pangalan. Ang nag-iisang pangalan na kaya siyang paluhurin. Ang nag-iisang taong tunay niyang iginagalang at minahal higit pa sa kanyang sarili. Ang pangalan ng kanyang ama. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nagniningning sa liwanag ng libu-libong kristal mula sa mga chandeliers. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at champagne. Narito ang lahat. Ang mga politiko, ang mga business tycoons, ang mga taong nagpapatakbo ng lipunan. At sa gitna ng entablado, nakatayo sina Marco at Isabella na tila hari at reyna ng gabing iyon.
Suot ni Isabela ang isang kumikinang na pulang gown na humahaplos sa kanyang bahagyang umbok na tiyan. Hawak niya ang mikropono. Ang kanyang mukha ay may ngiting puno ng paimbabaw habang tinatanggap ang Philanthropist of the Year Award para sa St. Helena Foundation. Si Marco ay nasa kanyang tabi, pumapalakpak. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Si Doña Imelda ay nasa front row, nagpupunas ng pekeng luha. Ninanamnam ang sandali ng tagumpay. Para ito sa mga bata, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring emosyon. Para sa kinabukasan. Nasa isang sulok ako ng ballroom, nakatayo sa dilim. Hindi ako nakasuot ng gown. Suot ko ang isang simpleng puting bestida na bumabakat sa aking malaking tiyan at isang pares ng flat shoes. Walang makeup, walang alahas. Ang dala ko lang ay ang aking sarili at ang katotohanang hawak ng aking mga kamay. Huminga ako ng malalim. Para sa anak ko, bulong ko sa aking sarili. Sa isang senyas ko, ang technician sa control booth. Isang kaibigan ni Rico na naniwala sa aking kwento ay pinatay ang spotlight sa stage. Ang buong bulwagan ay nabalot ng dilim. Ang bulungan ng mga tao ay nagsimula. Isang alon ng pagtataka at pagkabalisag. Anong nangyayari? Security! Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay basag sa mikropono. Biglang bumukas ang spotlight, ngunit hindi kay Isabela o kay Marco. Tumutok ito sa akin. Nakatayo ako sa gitna ng aisle, hawak ang isang wireless microphone. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Lahat ng mata ay nakapako sa akin. Sa asawang tinapon, sa babaeng buntis na bumalik mula sa hukay. Magandang gabi, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, umaalingaungaw sa buong silid. Napakaganda ng speech mo, Isabela. Halos maniwala ako. Victoria, anong ginagawa mo rito? Get out! Sigaw ni Doña Imelda. Tumayo at akmang susugurin ako, ngunit napahinto siya nang makita ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang hiya ay nagsimulang gumapang sa kanyang leeg. Naglakad ako palapit sa entablado. Bawat hakbang ko ay mabigat, puno ng dignidad. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung saan talaga napupunta ang pera ng foundation. Tumingin ako sa malaking screen sa likod ng entablado. Sa isang iglap, nagbago ang imahe. Nawala ang logo ng foundation. Ang pumalit ay ang mga bank records na nakuha ko mula sa server. Ang folder na alkansya. Ang mga numero ay malinaw na malinaw. Milyon-milyong piso, hindi papunta sa mga ampunan, kundi papunta sa mga offshore accounts sa ilalim ng pangalan ni Marco Ramirez, Isabela Cortez, at ang politiko na nasa audience ngayon. Nagkagulo ang mga tao, ang mga bulungan ay naging sigawan. Lies! Fake news yan! Sigaw ni Marco. Namumutla ang muka habang sinusubukang takpan ng screen gamit ang kanyang katawan, na para bang matatakpan niya ang katotohanan gamit ang kanyang mga kamay. At ito, patuloy ko, hindi pinapansin ang kanyang pagsigaw. Lumabas sa screen ang dokumento ng incorporation. Ang chairman ng inyong foundation, si Antonio de la Cruz, ang inyong driver. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa audience. Ang mga donasyon, ang mga charity events, lahat ay isang malaking palabas. Isang panloloko. Victoria, please! Sigaw ni Isabela. Pumababa ang tono mula sa galit patungo sa takot. Kapatid kita. Kapatid? Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang kapatid, hindi nagnanakaw ng asawa. Ang kapatid, hindi nagnanakaw ng buhay. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga operatiba ng NBI kasama si Attorney Lorna. Ang mga flash ng kamera ng media ay tila kidlat na sunod-sunod. Ang politiko ay sinubukang tumakas sa likod, ngunit hinarang siya. Nilapitan ng mga ahente sina Marco at Isabela. Ang imahe ng kanilang pagkakalugmok
ay kabaligtaran ng kanilang karangyaan kanina. Si Doña Imelda ay napaupo sa sahig, tulala. Ang kanyang pangalan at dangal ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Tinitigan ako ni Marco habang pinoposasan siya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa. Ngunit wala na akong naramdaman. Tatalikod na sana ako nang biglang isang matinding kirot ang tumagos sa aking balakang. Mas masakit pa sa anumang naramdaman ko noon. Napahawak ako sa gilid ng isang mesa para hindi matumba. Ang aking paningin ay nanlabo. "Victoria!" sigaw ni attorney. Lorna, tumatakbo palapit sa akin. Naramdaman ko ang pag-agos ng mainit na tubig sa aking mga binti. Bumabaha sa sahig ng ballroom, humahalo sa kislap ng mga kristal. Napatingin ako sa ibaba. Ang tubig ng aking panubigan, ang gulo sa paligid, ang sigawan ng mga pulis, ang pag-iyak ni Isabela, ang mga flash ng kamera ay tila biglang humina. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang sunod-sunod na hilab ng aking tiyan. Ang aking anak. Paparating na siya. Sa gitna ng pagbagsak ng imperyo ng mga Ramirez, isang bagong buhay ang nagpupumilit na lumabas. Napaupo ako sa sahig, humihingal, habang hawak ni Attorney Lorna ang aking kamay. "Tawagin ang ambulansya!" sigaw ni Attorney Lorna. Tumingin ako sa screen sa huling pagkakataon kung saan nakapaskil pa rin ang mga ebidensya ng kanilang kasalanan. At sa gitna ng sakit, napangiti ako. Tapos na. Tapos na ang kanilang palabas. Ngayon, magsisimula na ang tunay na buhay ko. Ang mundo ay naging malabo at magulo. Ang tanging malinaw lamang ay ang mahigpit na hawak ni Attorney Lorna sa aking kamay habang isinasakay ako sa ambulansya. Ang pulang ilaw ng sirena ay sumasayaw sa mga bintana. Tila sumasabay sa pintig ng kirot na paulit-ulit na humahampas sa aking balakang. "Hinga, Victoria. Hinga!" bulong ni Attorney Lorna. Pinupunasan ng pawis sa aking noo gamit ang kanyang panyo. Ang kanyang mukha, na laging kalmado at matapang, ay nababakasan ngayon ng takot at pag-aalala. Pumikit ako, at sa bawat pagpikit, naghahalo ang kasalukuyan at ang nakaraan. Isang hilab. Naalala ko ang gabing pinalayas ako. Ang lamig ng ulan. Hinga. Isa pang hilab. Naalala ko ang mapang-insultong tawa ni Isabela sa grocery. Ang tingin ni Marco na puno ng takot kanina sa ballroom. Hinga. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang sakit ng isang taong pagtataksil. Ang bigat ng lahat ng luhang pumatak na ngayon ay nagpupumilit na lumabas kasabay ng sanggol na ito. Tila nililinis ng aking katawan ang lahat ng laso ng nakaraan para bigyang daan ang isang malinis na kinabukasan. Pagdating sa ospital, mabilis ang mga pangyayari. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa makintab na sahig, ang mga boses ng doktor at nurse na nagbibigay ng utos, ang amoy ng alcohol at gamot. Dinala ako sa delivery room. Ang liwanag ay nakasisilaw, kabaligtaran ng kadiliman ng server room kung saan ko nakuha ang aking kalayaan. "Mrs., kailangan mong umire. Ngayon na." Utos ng doktora. Wala akong asawa sa tabi ko. Walang Marco na hahawak sa kamay ko at bubulong ng "Kaya mo yan, mahal." Ang nasa tabi ko ay si Attorney Lorna, ang babaeng sumagip sa akin noong tinalikuran ako ng lahat. At sa totoo lang, sapat na siya. Higit pa sa sapat. Inipon ko ang lahat ng natitirang lakas. Ang lakas na ginamit ko para mag-research nang walang tulog. Ang lakas na ginamit ko para harapin si Doña Imelda. Ang lakas na ginamit ko para wasakin ang kanilang imperyo. Ibinuhos ko ang lahat ng iyon sa huling, mahabang pag-ire. Naramdaman ko ang pagkawala ng bigat. At pagkatapos, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa buong silid. Sinundan ito ng isang tunog na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Ang malakas, matinis, at puno ng buhay na iyak ng isang sanggol. Napahagulgol ako, hindi dahil sa sakit,
kundi dahil sa isang emosyon na hindi kayang ilarawan ng salita. Lalaki, nakangiting sabi ng doktora habang inaabot sa akin ang isang maliit na bulto na nakabalot sa puting tela. Isang malusog na batang lalaki. Dahan-dahan kong inabot siya. Ang kanyang balat ay mamula-mula. Ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat. Napakaliit niya. Ngunit ang bigat niya sa aking mga bisig ay ang pinakamagandang pakiramdam sa buong mundo. Hinawakan niya ang aking daliri gamit ang kanyang napakaliit na kamay. Rafael, bulong ko. Ang pangalan ay kusana lang lumabas sa aking bibig. Ang ibig sabihin ay God has healed. Dahil siya ang naghilom sa akin, siya ang dahilan kung bakit ako lumaban. Lumapit si Attorney Lorna at sa unang pagkakataon, nakita ko ang matapang na abogada na umiiyak. Hinaplos niya ang ulo ni Rafael. Napakatapang ng nanay mo, alam mo ba yon? Bulong niya sa sanggol. Inilipat ako sa recovery room. Payapa ang paligid. Natutulog na si Rafael sa bassinet sa tabi ko. Pinapanood ko lang ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang unang araw ng bago kong buhay. Walang Marco, walang Doña Imelda, walang Isabela. Kaming dalawa lang at buo kami. Kinuha ko ang aking cellphone sa bedside table para tingnan ang oras. May isang unread message. Inasahan kong galing ito kay Rico o baka sa pulis tungkol sa kaso. Ngunit nang buksan ko ito, galing ito sa isang unknown number. Walang pangalan, walang numero na nakasave. Binasa ko ang mensahe at ang init na nararamdaman ko ay biglang hinaluan ng isang malamig na hangin. Congratulations sa baby boy. Pero mag-iingat ka, Victoria. Nakakulong lang ang katawan, pero hindi ang impluwensya. Hindi pa tapos ang laban. Napatingin ako sa paligid ng kwarto. Tahimik. Payapa. Ngunit alam ko na ngayon, ang kapayapaan ay isang bagay na kailangan kong bantayan at ipaglaban araw-araw. Hinawakan ko ang kamay ni Rafael. Hayaan silang magbanta. Hayaan silang subukan. Dahil ang Victoria na kilala nila ay patay na. Ang babaeng narito ngayon ay isang ina. At walang mas mapanganib pa sa isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Mabilis lumipas ang panahon kapag abala ka sa pagbuo ng isang imperyo. Isang taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa ballroom. Isang taon na puno ng puyat, gatas, lampin, at gabundok na mga dokumento. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang salamin na pinto sa ikasampung palapag ng isang gusali sa Ortigas. Sa salamin, nakaukit ang mga letrang ginto. V. Ramirez Forensic Accounting at Consultancy. Hindi ito kalakihan. 3 pa lang ang empleyado ko, kasama na ang isang masungit pero tapat na sekretarya. Ngunit sa akin ito, bawat mesa, bawat silya, bawat piraso ng papel sa loob ay galing sa pawis ko. Walang utang na loob, walang Marco, walang pamilyang Ramirez. Pumasok ako sa loob at ang amoy ng bagong timplang kape ay sumalubong sa akin. Ito ang amoy ng tagumpay. Ma'am Vic, bati ni Jenny ang aking assistant. Tumawag po ulit ang bangko. Approved na daw ang loan para sa expansion. Napangiti ako. Salamat, Jen. Sa loob ng 1 taon, marami ang nagbago. Ang kaso laban kay Marco at Isabela ay umuusad ng mabagal, gaya ng inaasahan sa ating hustisya. Ngunit matibay ang ebidensya. Nabulok si Marco sa kulungan habang dinidinig ang kaso dahil na-deny ang kanyang piyansa. Balita ko, pumayat na siya ng husto at nawala na ang angas sa kanyang mukha. Si Isabela naman ay nanganak sa loob ng detention center. Isang batang babae. Minsan, naiisip ko ang batang iyon. Walang kasalanan, pero ipinanganak sa gitna ng gulo. Sana ay hindi siya magmana sa kanyang ina. At si Doña Imelda? Ang balita ay mas mapait pa sa abdo. Naubos ang kanilang yaman sa pagbabayad ng mga abogado at danyos.
Ang mansyon na ipinagmamalaki niya ay naibenta na sa isang Chinese businessman. Nakatira na lang siya ngayon sa isang maliit na townhouse at nakita siya ng isa kong kaibigan na nagbebenta ng kanyang mga alahas sa isang pawn shop sa Cubao. Ang hiya na dulot ng pagbagsak ng kanilang pangalan ang tunay na parusa sa kanya. Mag-isa na lang siya ngayon. Walang driver, walang katulong, at wala ring dumadalaw. Umupo ako sa aking swivel chair at tiningnan ang litrato sa aking mesa. Si Rafael, ang aking munting anghel, na nagdiriwang ng kanyang unang kaarawan. Ang kanyang tawa, ang naging musika ng buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit ako gumigising araw-araw na may apoy sa aking dibdib. Biglang tumunog ang intercom. Ma'am, nandito na po ang representative ng Montefalco Group. Nasa conference room na po sila. Napahinga ako ng malalim. Ang Montefalco Group, isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Kung makuha ko ang kontratang ito, hindi lang kami basta accounting firm, magiging major player na kami sa industriya. Ito ang break na hinihintay ko. Inayos ko ang aking blazer. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Wala na ang babaeng losyang na pinalayas sa ulan. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng matikas, matapang, at buo. Naglakad ako patungo sa conference room. Ang tunog ng aking heels sa sahig ay tila ritmo ng isang martsya ng digmaan. Binuksan ko ang pinto. Malamig sa loob ng conference room. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa ang isang lalaki na nakatalikod sa akin, nakatingin sa view ng syudad mula sa bintana. Ang kanyang suot na suit ay halatang mamahalin, gawa sa pinakamagandang tela. Good morning, bati ko, puno ng kumpiyansa. I'm Victoria Ramirez. Thank you for waiting. Dahan-dahang humarap ang lalaki at nang magtama ang aming mga mata, naramdaman ko ang paghinto ng mundo sa ikalawang pagkakataon. Hindi siya estranghero. Kilala ko ang mga matang iyon. Kilala ko ang tabas ng mukhang iyon, bagaman mas matanda na ito ngayon at may bahid ng peklat sa kaliwang kilay. Si Lucas, ang panganay na kapatid ni Marcos sa labas. Ang anak na itinakwil ni Doña Imelda at pinalayas noong bata pa kami dahil siya ay dungis sa pangalan ng pamilya. Ang batang dating nagtatanggol sa akin noong bago pa lang ako sa pamilya, bago siya tuluyang nawala sa aming mga buhay. Ngumiti siya. Ngunit hindi ito ngiti ng isang kaibigan. Ito ay ngang ngiti ng isang negosyante na handang maningil. Long time no see, Victoria, sabi niya. Ang boses ay malalim at seryoso. Balita ko, magaling kang maghanap ng mga nawawalang pera dahil gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha ng pamilya Ramirez sa akin. At kailangan ko ang tulong mo para tuluyan silang ibaon. Ang paghihiganti ay isang nakakalasong alak. Sa umpisa, matamis ito, nakakalasing, at nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngunit kung iinumin mo ito araw-araw, unti-unti nitong papatayin ang iyong kaluluwa hanggang sa maging kasing sama ka na rin ng mga taong kinamumuhian mo. Iyan ang sinabi ko kay Lucas nang tanggapin ko ang kontrata sa Montefalco Group. Tutulungan ko siyang ayusin ang gulo sa kumpanya, hindi para ibaon ang pamilya Ramirez, kundi dahil trabaho ko ito, dahil magaling ako. Tinapos ko ang siklo ng galit doon mismo sa conference room na yon. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang makapal na salamin sa loob ng New Bilibid Prison. Ang amoy ng kalawang at luma, kulob na hangin ay nanunuot sa aking ilong. Sa kabilang panig ng salamin, nakaupo si Marco. Ibang-iba na siya sa lalaking minahal ko noon. Ang kanyang buhok ay numinipis na, ang kanyang balat ay kulay abo, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Ang dating pagmamataas ay napalitan ng isang malalim na desperasyon. Kinuha niya ang telepono sa dingding. Kinuha ko rin ang sa akin. Vic! Ang boses niya ay garalgal, basag. Tulungan mo ako. Kausapin mo si Lucas. Kapatid ko siya. Baka makinig siya sa'yo. Hindi ko na kaya dito. Tinitigan ko siya. Hinanap ko ang galit sa aking puso.
Hinanap ko ang pagnanais na sumbatan siya, na isigaw sa mukha niya ang lahat ng sakit na dinulot niya sa akin at sa aming anak. Ngunit sa aking pagkamangha, wala akong nahanap. Wala ng galit. Wala ng puot. Ang natira na lang ay awa. Awa para sa isang lalaking mayroon sana ng lahat, pero pinili ang wala. Hindi ko hawak ang desisyon ni Lucas Marco, malumanay kong sabi. At hindi ko rin hawak ang kapalaran mo. Ikaw ang gumuhit niyan para sa sarili mo. Vic, please. Mahal pa rin kita. Tayo na lang ulit. Kapag nakalabas ako, umiling ako. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Wala nang tayo Marco. Matagal nang wala. At ang pagpunta ko rito ay hindi para magkabalikan tayo. Nandito ako para ibigay sa iyo ang huling bagay na kaya kong ibigay. Napakunot ang kanyang noo. Ano? Ang kapatawaran ko, sabi ko. At naramdaman ko ang paggaan ng isang mabigat na pasanin sa aking balikat. Pinapatawad na kita. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve kong lumaya. Ayokong dalhin ang bigat ng galit sa pagpapalaki ko kay Rafael. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Tumulo ang kanyang mga luha. Sunod-sunod, walang tigil. Alam niyang ito na ang huli. Ito na ang paalam. Ibinalaba ko ang telepono. Tumayo ako at tumalikod. Hindi na muling lumingon pa habang ang imahe ng aking dating asawa ay unti-unting lumalabo sa likod ng maruming salamin. Paglabas ko ng kulungan, ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha. Mainit. Maliwanag. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho papunta sa isang pribadong parke kung saan naghihintay si attorney, Lorna at ang aking anak. Pagbaba ko, nakita ko agad sila. Si attorney Lorna, na ngayon ay tumatayo ng lola ni Rafael, ay nakaupo sa bench habang nagbabasa ng dyaryo. At si Rafael, ang aking munting anghel, ay tumatakbo sa damuhan. Hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang kanyang tawa ay parang musika na humilom sa lahat ng sugat ng nakaraan. Tumigil siya sa pagtakbo nang makita ako. Mama! Sigaw niya at tumakbo siya palapit sa akin. Ang kanyang maliliit na braso ay nakadipa. Lumuhod ako at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Ang amoy ng kanyang pawis at araw, ang init ng kanyang maliit na katawan. Ito ang aking mundo. Ito ang aking tagumpay. May mga balitang dumating sa akin. Si Isabela ay lumaya na sa pamamagitan ng parol, ngunit namumuhay sa hirap, nagtatago sa kahihiyan. Si Doña Imelda ay mag-isa sa isang maliit na kwarto. Ang tanging kasama ay ang mga alaalang hindi na maibabalik. At ang mga magulang ko, nagpadala sila ng sulat noong nakaraang linggo. Humihingi ng tawad. Gustong makita ang apo nila. Nakatago ang sulat sa aking drawer. Hindi pa ako handa. Hindi pa ngayon. Pero marahil, balang araw, kapag kaya ko nang buksan ang pinto nang hindi nasasaktan, papapasukin ko sila. Pero sa ngayon, ang kapayapaang ito ay sapat na. Binuhat ko si Rafael at hinalikan ang kanyang pisngi. Tumingin ako sa langit na ngayon ay pinipinturahan ng kulay kahel at lila ng paglubog ng araw. Nagsimula ang kwentong ito sa isang bagyo, sa isang babaeng itinapon sa labas ng pinto, basang-basa at walang-wala. Ngunit nagtatapos ito dito, sa ilalim ng ginintuang araw, hawak ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Ako si Victoria Ramirez, isang ina, isang survivor, at higit sa lahat, isang babaeng buong-buo na muli.